Good morning mga ka-BTV. Pag-usapan natin ang mga maiinit at trending dyan na issue sa Pilipinas. So kahapon nga mga ka-BTV, and kung nabalitaan nyo, ando na yung AMLAC at BIR, lahat nando na sa hearing ng Kamara kahapon. At syempre, ang walang kahihiyang sundalong kanin na si Trillanes, nandun na naman, umeksena na naman para lang siraan ang mga Duterte. At syempre, kasama niya si Boyeng, pero si Boyeng hindi nagsalita. Syempre si Cookie at ang lahat ng mga buhayang kala mo kung sinong mga malilinis pagdating sa hearing na yan. Ang tanda lang natin mga ka-BTV, ang magnanakaw, galit yan. Saka po magnanakaw. Diba? Ganun ang buhay. Ayaw nilang may kakumpetensya sa pagnanakaw. Kaya para mailihis nila ang kasalanan, maghahanap sila na pwedeng pag-initan at gawing scapegoat na ito na nga si VP Sara. Huwag na natin patagalin mga ka-BTV. Ang pag-uusapan natin yung paulit-ulit nilang sinasabing bank transaction ni VP Sara at ng kanyang asawa. Paulit-ulit nila tong sinasabi mga ka-BTV. Ito mga ka-BTV, tandaan nyo, transaksyon ang pinag-ulit-ulit nila, transaksyon. Hindi yung final amount ng bank account ng mag-asawang si VP Sara at si Manscarpio. At itong si Salong kanina, si Trililing, nagsabi pa na 2011 daw ay nag-deposit daw yung isang Chinese na di umano'y drug lord, pero ang sabi naman ng mga ibang tao, ito ay legit at negosyante. Marami daw negosyo itong taong ito. Pero itong si Trililing, sinasabi niya di umano'y drug lord. So 2011 daw. Sabi naman ni Manong Gison dahil taga Davao yun at malapit daw sa kanila yung bangko na yun na sinasabi ni Trililing, ay 2012 pa pala nag-start yung operation ng bangkong sinasabi ni Trililing. So ito, huli na naman sa kasinungalingan itong si Trililing. Ako nga, nagpa-interview itong si Trililing na gumaan na daw yung pakiramdam niya dahil 10 taon daw na pakikipaglaban niya. Parang lumalabas na daw yung katotohanan. Lumalabas ba talaga o yung bagong talagang empleyado sa AMLAC na 4 na buwan pa lang yata yun ay umuyon sa kagustuhan nyo? Pero kung maaalala nyo mga ka-BTV, nung sa Quadcom, tinanong ang AMLAC about sa hawak ni Trililing na mga dokumento at ito'y sinabing wala silang ganong dokumento. Pinasinungalingan itong sinasabi ni Trililing. At si Attorney Panilo nga ay napatunayan na rin to. Yung sinasabi niyang bank account sa May Pasig na di umano'y bank account ni Tatay Digong. Pero nung pinuntahan ni Attorney Panilo, wala naman daw silang binibigay na at nilalabas na bank account ni Tatay Digong, kung mayroon man. Kaya itong sundalong kanin na to na si Trililing, talagang grabe ang pagka-frustrated nito na maging Vice President or Presidente. Kung maaalala nyo mga ka-BTV, nung lumaban tong Vice President, ito yung pinaka malaking ginastos sa kampanya. Itong si Trililing na to.
At ito opinion ko lang to mga ka-BTV. Sa tingin ko, itong mga pinapangalanan niya negosyante na di umano'y drug lord daw, ayon sa kanya, ay baka hindi siya nito nabigyan ng tulong. Baka humingi itong si Trililing ng tulong dito sa mga negosyante na to at tinanggihan ito. Kaya ngayon, idinidikit niya rin dahil alam niyang sumuporta sa mga Duterte, itong mga negosyante na to, ay nire-redtag niya na drug lord. Kasi ganito ang ugali nitong sundalong Trililing na to Sundalong kanin na to Ganyan ang ugali niyan. So ito mga ka-BTV, panoorin natin ang paliwanag ng ating idol natin kung paano nangyari na umabot ng 3 billion sa loob ng 2 dekada ang pera di umano na mag-asawang Sara Duterte at Manscarpio. Pero sabi niya nga sa kanyang paliwanag ay maliit pa itong 3 billion na to. Panoorin natin ang kanyang paliwanag at ang kanyang video. Tapusin nyo para maliwanagan kayo mga ka-BTV at ang sambayan ng Pilipino sa ginagawang paninira at panggagago sa atin itong si Trillanes, itong mga congressman sa Kamara, at lalo na to si Ridon, at lahat ng mga nagmamalinis na congressman dyan sa Kamara. Panoorin natin ang kanyang video. O eto na, lumabas na anya yung sinasabi nila Trillanes na ill-gotten wealth sa kanila Ridon na unexplained wealth. Kasi ipinakita na sa hearing dyan sa Justice Committee sa Kongreso ang bilyong-bilyon doon sa mga transaksyon sa bank account ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Anong masasabi niyo mga DDS? Ito lang masasabi na namin. Ito lang masasabi ko sa inyo. Mga tanghalista. Mga tanghalista. Kayo kay hindi Idol, nakakaunawa doon sa tinatawag na transaction. Asartalo yung tao ni Idol. Sartalo na naman dito mga hindi tanghalista. Hindi unawaan yun. Sige, papaliwanag ko sa inyo. Actually, yung nakita ko kanina is 3 billion pesos. Maliit yun Kasi 2007 pa nagsimula hanggang ngayon. So, almost 2 decades, almost 20 years yun. So, maliit yung 3 billion. Sa paliwanag ni Idol, mga tanghalista. Ay Taris, transaction. Bakit? Papakitaan ko kayo. Yung 2 million, magiging 1 billion 100 million yan. Redon, makinig ka. Sa loob lang ng isang dekada o 10 taon. Paano yun? Hindi nyo kasi nauunawaan ito Kasi ito'y karunungang nakalihim sa hiwaga. Kaya mamaya, pagkatapos niyang hearing dyan, ang magiging bashers na ng mga congressman, lalo na itong si Tere Redon, yung mga bank teller. Kasi, di ba? Ewan ko ba? Alam naman ito ni Redon, pero pakita natin sa inyo kung paano nangyari yon. Kunwari ako, meron akong 2 million pesos lang 2 million pesos lang. Ang gagawin ko, i-deposito ka siya sa bangko. Kunwari, nagdeposito ako sa unang araw ng buwan. Diba? Kunwari ay January 1. Sabihin natin, hypothetical lang naman ito. Kunwari ay bukas ang bangko ng January 1. Nagdeposito ako. Ang diniposito ko ay yung 2 million pesos ko. So, ang magre-reflect doon sa transaction ay 2 million. Tandaan niyo yung salitang transaction Kasi yun ang pinapaulit-ulit nila sa hearing. Transaction. At yung billion, yun ang amount nung transaction. 2 million, diniposit ko. Yun ang actual money ko On the third day, ay winidraw ko yung 500,000. Kung magkano na lang natira sa akin doon, 1.5 million. Pero yung 500,000, hindi ko siya ginalaw. Hawak ko lang. On the 4th day of January, ibinalik ulit. So may transaction na naman akong 500,000. On the 7th day, naisipan ko na i-withdraw ang 1 million. I-withdraw ko yung 1 million.
On the 10th day of the month, ibinalik ko yung 1 million. 12th day, kinuha ko yung 700,000. On the 13th day, kinabukasan, ibinalik ko yung 700,000 uli. 17th day, kinuha ko yung 1 million. 20th day, ibinalik ko yung 1 million. Kumbaga, kunwari ay every other day ko ginagawa yung mga transaction. Every other day, ba? On the 23rd day, nag-withdraw ko ng 500,000. Pagkatapos ay on the 27th day of the month, ibinalik ko yung 500,000. Sa isang buwan, nagkaroon ako ng 12 transaction. Mula doon sa 2 million ko, nilaro ko yung 2 million ko. Nilaro ko siya. Ginagawa ito ng marami. Hindi alam ito ng mga tangalista kasi wala naman yung mga bank account. O kaya may bank account isinasangla pa. Kaya sabi ko sa inyo, magiging basher nitong mga congressman na tumamaya, yung mga bank teller. Diba? So sabi ko nga, sa 12 transaction ko sa loob ng isang buwan, ang nilaro ko lang ay yung 2 milyon. Idiniposito ko, tapos yung 1 milyon nilaro-laro ko siya. Kasi baka yung 1 milyon, kunwari, yun ay puhunan ko, pinagninegosyo ko doon. So, nandun lang siya. O kaya naman naka-idle lang. Pwedeng ganon. Pero ang pinaglalaroan ko lang yung 1 milyon. 1 milyon lang pinaglalaroan ko, ha? Sa loob ng isang buwan, mula doon sa 2 milyon na idiniposito ko at 1 milyon na nilaro ko, ang magiging record or transaction nun na magre-reflect doon sa aking, sabihin natin na, passbook ko ay 9.4 million pesos. Biro mo, yung 2 milyon ko, diniposito ko, ang nilaro-laro ko lang ay yung 1 milyon, withdraw, deposit, withdraw, deposit, or in, out, in, out, in, out, out, am I in on out? Ganon. 9.4 million. So kung uulit-ulitin ko yan sa loob ng isang taon, kasi ginagawa yan, magtanong kayo doon sa mga kilala nyo ng mga negosyante, ginagawa nila yan, nilalaro nila yan. Alam nila, hindi ko na sasabihin kung bakit namin, hindi ako pala, bakit sinasabi ng mga ginagawa ng mga negosyante yan. Diba? May diskarte yan, kaya nilalaro-laro nila, pasok, labas, pasok, pasok. Diba? Ginagawa yan. Sa loob ng isang buwan, yung 1 milyon na nilaraw mo mula dun sa 2 milyon, umabot ng 9.4 million ang recorded doon sa transaction. Sa loob ng isang taon, yun ang magiging record nun ay 112 million 800,000. Biro mo, 1 milyon lang ang nilaro mo, naging 112 million yung transaction. Pero ang actual na pera mo lang, 2 million. Actual na pera mo, 2 million. Pero sa transaction, lalabas 112 million. At kapag ginawa mo yan sa loob ng 1 dekada, ibig sabihin sa loob ng 10 taon, ang magiging transaction mo, di ba? Transaction, yan ang naririnig nyo, transaction, bank transaction, aabot ng 1 billion 128 million pesos. Kaya yung sinasabi nila na mula 2007 hanggang 2025 yata sa bank account ni Sara Duterte na 3 billion transaction, maliit yun. Bakit? Ito nga 2 million lang ang nilaro. 2 million ang pera, nilaro ko lang ay yung 1 million, umabot ng 1 billion 128 million. Yan yung magic. Dapat ang titingnan yung actual amount, hindi ang transaction. Kasi magkaiba ang actual amount na nasa deposito at yung amount ng transaction. Hindi nyo alam yun, mga tangalista, no? Kala nyo, nakapuntos na kayo, bida-bida si... Naku po, mali ang paghahanay
ng script ni Redon. Kasi akala niya, konti lang ang may bank account. Maraming Pilipino may bank account at lalong-lalo na madaming DDS ang bank teller. Mamaya, lagot ka, Redon, mga bank teller ka. imbis na makakuha kayo ng maniniwala sa inyo. baka yung mga sabi nga ay neutral na mga bank teller o kaya mga supporters ni Leni Robredo na mga Pinkyawa kumampi na kay Sara Duterte. Bakit? Sabihin nila, tatangan naman ito mga to. Ay nako, naunawaan nyo na mga tangalista at yung mga Pinkyawa na walang bank account. Transaction, hindi yung actual amount. Transaction, bank transaction. Tandaan nyo na. So ayun na nga mga ka-BTV, napakinggan na natin at napanood na natin si Idol sa kanyang paliwanag. Napakaliwanag mga ka-BTV ang kanyang sinasabi. Napakasimple lang mga ka-BTV. Iba ang actual account sa transaksyon. Iba ang halaga ng transaksyon sa actual account. Yung pinaka natirang account, doon lang. Yun lang. Napakasimple lang. Posible naman hindi nyo yan maintindihan, mga pangalista at mga pingklawan. Kala nyo, nakapuntos na kayo, Trililing at Redon. At sa mga buhayang congressman din sa Kamara. Kala nyo, nakapuntos na kayo. Huwag nyong gawing tanga ang sambayan ng Pilipino. Bulat na ang sambayan ng Pilipino. At marunong nang maghanap ng katotohanan. Kaya, huwag kayong masyadong dahaman sa pera, mga buaya. Itong sundalong kanin na to, ang dami nang nangyari sa kanyang buhay, hindi pa rin nadadala. Padrama-drama ka pa nga, Trililing, sa segment ni Ogie Diaz, tapos ganun ka na naman, sasabihin mo, gumaan na yung pakiramdam mo dahil sa 10 taon, ay parang umaayon na sa iyo ang panahon. Umaayon ang panahon sa iyo dahil sumipsip ka sa administrasyon na to. At lagi natin tandaan mga ka-BTV, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. So, hanggang dito na lang mga ka-BTV ang ating reaction video. Sana ay naliwanagan ang sambayan ng Pilipino sa paliwanag ng ating idol. Hanggang dito na lang po. Always remember po, God is good all the time. BTV React is now signing off. God bless us all. Bye-bye. Please subscribe to BTV Reacts channel and click the notification bell. Thank you, BTV friends!